Narito muli tayo. It's Wednesday, sa araw na muli ay magre-refresh ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Kasi ang hirap ng nandito ka sa syudad, ang daming kalaban. Di tulad sa probinsya na medyo less yung distraction sa ating pananampalataya. Kasi doon, ano lang, libangan mo doon, basketball lang. Dito, ang daming kaagaw eh. Ang trabaho ng tao rito, halos 12 hours. Kasama na yung biyahe. Tapos pagdating sa bahay, marami pa yung gagawin. So, mahirap mag-evangelize sa city kasi di mo alam kung paano mo siya hahagilapin. Or, nung isang araw, may nakausap ako na sabi ko, inano ko siya na kung pwede ma-Bible study sa kanila. Sabi niya, ang rason niya is willing but yung oras kung paano mo matatagpo. So, yun talaga yung ating, ang sabi ni Pastor kanina, hindi pa nga talaga totally sacrifice. Kasi pag sacrifice, nasasaktan ka na eh. Malapit na. Hindi ko na naabot yung pinaka-target. But praise the Lord, siya naman yung magpupuno ng mga bagay na lagi akong kinokontra ng asawa ko. Sabi ng babae daw, sa plano ng lalaki, kontra. Sabi ko, wala pa akong boundary, kailangan ko pa magbiyahe. Sabi niya, sige, baka paluin ka ni Lord. So yun, salamat sa... pangitain ba yun, Pastor? So yun, salamat sa trabaho na kahit na mataas yung gasolina, nagpo-provide pa rin ang Panginoon sa mga pangailangan. Halos malapit na magdoble yung gasolina. So kung dati naggagasolina ako ng 1.2, 1.3, baka umabot na ng 2.3, 2.6 kung mag-100 ang gasolina. Di gasolina pa lang, 2,000 na. So, sabi ko, gasolinahan na lang ang bubuhayin natin ito. But salamat sa Panginoon dahil yung gobyerno natin meron namang ginagawa na maipababa sa, o kahit na 70 pesos, matanggal yung excess tax saka 12% na VAT. So, bababa siya ng 70 pesos. So, kahit paano, wag lang umabot dun sa 100. Kasi pag nag-100 na talaga, is worse na yon na masasabi mo na doon na lang mapupunta yung kinikita mo. Kasi kung sa isang araw, magasolina ka ng 2-3. Tapos, ang kinita mo is sabihin natin 4,000, di magkano na natira? 1,700. So, kakain pa ako 1,500. So, ang boundary ko 1,500 na lang maiiwan sa akin. Oh, boundary ko pa sa may-ari ng sasakyan, wala na. So, pray natin na mahupa na yung tension sa Middle East kasi tuloy pa rin eh. Ano pa rin sila. Nagtatalo pa rin. Wala pa. Di mo pa makitaan ng bumaba. Hindi pa eh. So, continuous lang tayo sa panalangin na huwag umabot dun sa worse na presyo na yung gasolina. Salamat tayo sa Panginoon kasi halos control pa naman niya yung everything na nangyayari. Then, tayo ay dumako sa ating devotion sa gabing ito na matatagpuan natin sa Galatians 2, verse 19 to 21. Galatians 2. Salamin ko. Basahin ko po sa inyo. Sabi dito, 1
from 19 to 21. Ako'y namatay na sa... Tama ba? Tama. So, bali, from verse 15, pero babasahin ko lang from verse 19. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang sa gayoy, mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na impako sa cross. Kaya hindi na ako ang nabubuhay, kundi buhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pananampalataya, ang pagkamatay ni Kristo. Tayong manalangin. Panginoon, salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong buhay na pinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong salita na amin natunghayan, aming pagbubulay-bulayan sa gabing ito, Lord, na makita namin ang katotohanan na nagmumula sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig na pinadama sa amin. Salamat sa iyong kamatayan doon sa cross upang kami ay magkaroon ng relasyon sa iyo, magkaroon ng panumbalik. Salamat sa iyong pag-ibig. Ito ang aming samot dalangin sa tayong Panginoon Kristo naman tagapagligtas. Amen. Iba pa rin yung kinakabahan ako Parang halos isang buwan. So makikita natin dito sa mga taga Galatia na mas mahalaga ang biyaya ni Kristo kaysa kautusan para sa ikaliligtas ng mga tao. So kung titingnan kasi natin yung ang tawag dito, yung konteksto ng Galatian, ang sulat ni Paul sa kanila is dito sa verse 3 na kinokontra ni Paul yung ginagawa ni Peter sa Jerusalem. Tama ba, Pastor? Kasi si Peter tuturo siya ng gospel, then sinasabay nila yung kautusan ng Old Testament. Di ba? Tama, Pastor, no? So kaya dito, makikita natin sa verse 3, chapter 3, kung babasahin nyo from verse 1, verse 2 pala, sorry. Chapter 2, buong chapter, kung makikita nyo dyan, na yung mga mananampalataya sa Jerusalem is harapan na kinontra ni Paul. Kasi nga, medyo lihis na yung kanilang pagtuturo. Lalo na ngayon, makikita natin yung issue. May mga issue kasi ngayon about false prophet, false teaching. Yun yung pinanood namin ng asawa ko kagabi. Na merong mga nagsasabi na false teaching daw ang kanyang turo. May mga ginajudge agad. Kaya sabi ni Pastor kanina, wag nating i-live sa Facebook yung ating preaching. Kasi minsan yung may mga tao na kinakat yung videos mo, tapos ipapalabas lang nila yung sinabi mo na ganito para i-twist nila na mali ang sinasabi mo. Para akusahan ka na false teaching. So, paano ba natin malalaman na false teaching ng isang tao? Una, hindi na gospel yung kanyang tinuturo. Labas na sa gospel. Kumbaga, minsan, gospel plus ganito. Gospel, but sundin nyo to. Alam nyo yung doktrina ng SDA.
SDA. Alam niyo, SDA. Seventh-day Adventist. Tinanggap nila si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, pero di sila kumakain ng baboy. Diba? Plus, kailangan tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas, pero huwag kang kakain ng baboy. Di ba? So meron na siyang kalakip na gawa plus work, plus good works. So dito sa Galatian, na kung mapapansin nyo nung nakaraan na teaching ko about sa Colossae, iba naman doon, gospel plus mga pinagbabawal. Bawal ganito, bawal ganyan, bawal ganito. Di ba? Dito naman sa Galatian is gospel plus kautusan. Sinisingit pa rin nila yung mga kautusan na makikita nga ni Paul dito na yung mga Hudyo hindi nakikisali sa mga Hintil. Lumalayo sila sa mga Hintil. Kasi utos yun sa kanila. So, minsan, akala natin sa kanila lang. But, minsan tayo, ingat sa ating pananampalataya. Kasi minsan hindi natin nakikita yung mali natin, di ba? Na sabi nga ni Jesus, kung nakikita mo yung puwing ng kapatid mo, pero yung troso nasa mata mo, hindi mo nakikita. Kasi ang tao talaga is ganon yung kanilang nature. Lalo na pag wala kang Kristo sa iyong puso, wala kang pananampalataya, more on ka lang, critics, more on puna. Kumbaga, nung nga ako nung hindi ako mananampalataya, simba-simba kayo pag uwi nyo. Sa mga pinsan ko na baptist sa probinsya, simba-simba kayo pag uwi nyo, mga tarantado naman kayo. Di ba? Kasi nga, wala akong pananampalataya. Tapos yung ginagawa namin, siyempre, sama-sama kami. Mga bata pa kayo, para si Choi. 15, 16, 17, mga ganyan yung edad. So, pagdating sa Makamundo, magkakasama kami. So, kaya hindi nila ako madala sa church. So, yung kahit sa atin, hindi lang doon sa kautusan, akala natin hindi tayo gumagawa ng kautusan. Saved tayo by grace. Pero, yung sabi ni Pastor sa atin, baka routine na lang ng buhay natin yung ating ginagawa. Alam nyo doon talaga sa Laluma, blessed talaga kami doon Kaya nung time na yon, hindi ako mapakali, gusto kong isama yung asawa ko Sabi ko, kailangan makasama ko yung asawa ko doon kasi may blessing doon na makukuha Kaya nagawa ko ng paraan. Sabi ko sa kanya, pinipilit ko, ayaw niya sumama kasi naka-pants. Wala siyang damit Sabi ko, sinabi ko kay Pastor, pwede ko bang isama yung asawa ko kaso nakapantalon? Sabi niya, pwede. Pero magdadala ako ng damit. So yun, salamat sa mga bagay na... Kasi, makikita natin, kagaya nito, as a prayer meeting, maghapon tayo, may trabaho tayo, di ba? Sila pastor, si nanay, sila brother Arnel. Merkulis na naman. Prayer meeting, punta na naman ng simbahan. Pero pupunta ka. Di ba? Mabigat sa kalooban mo, pupunta ka ng church, magpi-prayer meeting. Kasi may gawain, kasi may ganito. Baka nangyayari sa atin, hindi nga kautosan yung sinusunod natin, pero the same lang. Sumusunod ka dahil inutos. Sumusunod ka kasi sabi ni Pastor, pumunta tayo sa church, dalhin nyo sila, punta kayo. Kayong mga anak ko, sasama kayo hindi. Pag hindi ko na kasi nga, kailangan sila yung mag-desire. Nasa kanilang puso. Kasi pagka sinama mo lang sila dito na wala naman dito, parang sumusunod lang sila sa kautusan. Same lang. Pumunta ka sa simbahan kasi sabi ni Papa, sabi ni Mama. Wala silang pinagkaiba doon sa sinasabi ni Paul. Na
tinanggap nga sila nila si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, but inuubi pa rin nila yung kautusan. So yun, ingat tayo sa mga paalala lang sa atin. So dito sa Book of Galatia, makikita natin kung paano pinagtanggol ni Paul ang biyaya ng Diyos laban sa kautusan. Una, sabi niya dito, hindi na tayo alipin ng kasulatan. Sabi sa verse 16, gayunman, alam namin ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananampalataya kay Jesucristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ang tao'y hindi pinapawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. So, ingat tayo sa mga ginagawa natin. Kagaya ni Paul na baka mamok tayo na ano ka rin sim ka rin doon sa ginagawa nila na wala na sa puso mo. Pag wala sa puso mo na pumupunta ka na lang, is para ka na lang sumusunod. Sunod-sunuran ka na lang dahil sinabi ni Pastor, dahil sinabi ni Brother Marlon, ni Brother Arnel, kaya tayo gumagawa. But dapat yung pananampalataya pa rin, yung tinanggap natin sa Panginoon, yung biyaya pa rin. Di ba? Pag yung biyaya ng Panginoon yung ating dala-dala, naandun yung love, naandun yung sacrifice, naandun yung giving, naka-include yun sa lahat. Sa Kanya. Long suffering. Lahat yan nandoon sa grasya ng Panginoon. Kaya kung susunod ka kay Kristo at ayaw mo ng long suffering, ayaw mo ng giving, ayaw mo ng mahirap yun. Sumusunod ka lang para what? Para merong, ang tawag doon? Chicha. Alam mo yung mga followers ni Jesus Christ na nandito siya, napakarami. Pero iilan lang doon na may pananampalataya. Sumasama lang sila kasi merong pagkain. Di ba? So makikita natin kung sino yung tunay na nananampalataya. May iwan sila kahit na doon sa pagsubok, kahit na doon sa, naamis ako doon sa magkapatid na yun sino to? Oo, kaklase nito ni, isipin mo, yung trabaho ng tatay nila, hindi naman ganun kalakihan yung sahod Di ba? Pero nakikita ko yung bata, nagtatights, naguhulog ng sobre. Di ko alam kasi di ko naman alam kung anong, pero na-amaze lang ako. Sabi ko, kabago-bago lang ng bata na to, pero nakikita mo naguhulog ng sobre dito sa, di ba nakakahiya yon? Matagal ka na pero di ka makita. Para sa akin nakakahiya yun Kung hindi ako faithful sa Panginoon, sabihin ko, parang ano pa to sa akin mas ano pa sa akin to Pero, yun ang katotohanan. Sabi ko nga, ang mali natin, hindi natin nakikita. Kaya yung pastor natin, kung ano sabihin sa atin, igalang natin kasi nakikita niya yun Pero kung ayaw mo magpasaway, ayaw mo magpapuna sa mali mo na ginagawa, doon ka lang sa bundok. Magsarili ka na lang. Kagaya nun pinapanood namin kagabi, si Kristen. Grabe. Gusto niya siya yung tama. Ayaw niya magtumanggap ng pagkakamali. Mali nga siya Isipin mo, wala kang mentor. Saan galing yung knowledge mo? Sasabihin niya kay Lord, galing kay Lord. Oo nga, pag binasa natin pero paano mo masasabi na tama ka kung walang nagturo sa'yo, kung wala sa'yong nagsasabi na, ay, mali ka.
Kasi ako dito, kami, Brother Arnel, nung si Pastor Ronnie pa, hindi basta-basta na patayuin ka dito sa harap. Unless na binigyan kanya ng instruction, binigyan kanya, tinuruan kanya. Ganito Brad ang ilagay mo, ganito Brad ang gawin mo. Di nakita niyo yung preaching mo, it's good. Kasi kung hindi, kung sarili ko lang, aakyat ako rito, mahirap yun. Baka kung ano nang sabihin ko rito. Out of context ka na. Binasa mo lang yung ganitong verse, akala mo yun na yun. Di ba? So, saka ang isa pang nakakatakot sa nagtuturo is yung judgment ng Panginoon. Hindi basta-basta. Ako sabi ko, bago ko himayin yung salita ng Panginoon, kung tama ba, or out of context ba ako, baka ina-add ko na lang yung na hindi naman talaga tama, angkop doon sa kanya. Di ba? So mahirap yun na magsalita ka in public pa. In public, sasabihin mo. Kaya minsan pag nakikita mo sa Facebook, parang gusto kong sumagot. Pero no. Sabi ng Panginoon, ang tawag niya, ang sabi niya, huwag kayong, nasa dulo ng dila ko sa mga walang kabuluhang usapan. Pastor, parang, hindi ko Hindi ko ma-recall Naisip ko lang ngayon Na parang sinabi doon na, huwag kang parang kay Timothy, huwag kang makipagdebate kasi parang walang kabuluhan Paras lang si Satanas, paras lang natutuwa sa inyong dalawa si Satanas, hindi ang Diyos. Oo. Kaya sabi ko, bahala kayo dyan, magsagutan. Kasi matindi sabi nga ni Pastor, matindi ang debate ngayon Kasi may mga nagkiklaim na kami yung line ni Jesus Christ. From teaching ni Jesus Christ sa apostle, pababa, hanggang sa amin, kami yon. Kaya marami ang pagtatalo-talo. So yun, number 1 is makita natin na hindi na tayo alipin ng kautusan. Pangalawa, ang Hudyo at Hintil ay pantay na sa magandang balita ni Kristo. Sabi dito sa verse 6. Tama ba? O nagkamali ako dito. Ngunit walang idinagdag sa aking ipinangaral ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Sub 7, sa halip, kinilala nila akong pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga Hintil, tulad ni Pedro, na pinili naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Okay. Sabi dito, ang Hudyo at Hintil ay pantay sa magandang balita ni Kristo. Kaya tayo napasama, tayo nalingap, naging Kristiyano dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi lang niya nilimitahan ang kanyang biyaya sa mga Hudyo, ngunit in-extend niya ang kanyang kamay sa atin na mga Hintil. Nung panahon sa Jerusalem, pag sinabi mong Gentiles, no. Dumalayo agad sila. Hanggang ngayon, ang mga Hudyo, hindi sila nag-aasawa ng hindi Hudyo. Kaya yung lahi nila napipreserve pa rin na Hudyo sa Hudyo pa rin, yung hindi crossbred na iba-iba na yung lahi. Sa Pilipinas, wala nang purong Pilipino. Yung mga ita na lang nasa bundok. Yun, mga tunay na Pilipino yun. Pero tayo, hindi na tayo tunay na Pilipino. May mga halo na tayo Lalo na kami, Choy, no? Mga matatangos sa yung mga Pilipino daw, mga pango
Joke lang. Ito ang nais ng Diyos sa atin na wala siyang tinatangi. Manggagawa ka man o pastor, ordinaryong member, lahat pantay-pantay sa magandang balita. So kaya nga wala tayong pinakahayis dito na magsasabi ka na akong masusunod sa church na ito. Mangyayari ba yung pastor? Si pastor na yung parang wala nang ibang authority. Pag sinabi ni pastor, ito na yon. Nakakatakot na yun, no? So sa church is inilagay niya yung mga manggagawa, inilagay niya yung pastor, inilagay niya yung member para what? Tinatanong sagot. Para magpalakasan, para tumibay tayo sa ating pananampalataya, lumago, spiritual. Yun ang purpose ng church. Kasi walang lalago na mag-isa ka lang, dito ka lang. Mag-aaral ako mag-isa. Walang lalago. Kaya ang structural ng Panginoon, meron siyang preacher, meron siyang pastor, etc., hanggang member siyempre. Kasama tayo. Hindi pwedeng sabihin, member lang ako dyan eh. Kasama ka. Kasi walang pastor kung walang member. Sinong papastoran niya dito kung walang member? Di ba? Bawat isa mahalaga para sa ikalalago ng bawat isa sa atin spiritually. Okay? Number 2, ang Hudyo at Hintil ay pantay-pantay sa magandang balita. Pangatlo, ang sumusunod sa mabuting balita ay hindi magpapatuloy sa kasalanan. Sabi sa verse 17, ngunit kung kami magsisikap na mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo, ay magpapatuloy na matagpuang makasalanan pa, nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hinding-hindi. Sinasabi dito ni Paul na kung sila daw na nangangaral ng salita ng Panginoon is nagpapatuloy sa kasalanan, ibig bang sabihin si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? So sabi niya, hindi. Dapat tayo na binago na ng Panginoon, na nampalataya sa Kanya, is hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ano bang dito? Kasi sinasabi natin na nandito pa tayo. Minsan ganun yung rason ng iba. Nandito pa tayo sa mundong ito eh. Nagkakasala pa tayo. That's right. Pero, yung kasalanan na sinasabi dito, kung ano ka dati, na wala ka pang pananampalataya, dapat ngayon na mayroon ka ng pananampalataya is hindi mo na dapat ginagawa yun. Mga bagay na yun, na ayaw ng Panginoon, na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Dapat ngayon, na mananampalataya ka na, tapos leader ka pa ng church, nagtuturo ka pa ng salita ng Panginoon. Is na may kaakibat na judgment ng Panginoon sa mga nagtuturo na hindi basta-basta. Sabi nga, i-judge sa akin ng Panginoon yan eh. Pagka nagsalita ako at may tao na na-disave, nakakatakot yun. Kaya dapat tama yung bawat salita. Kasi susukatin ka ng Panginoon pagdating ng araw. Judge ka. Lahat tayo, judge ng Panginoon. So, anong buhay, anong iharap natin sa Kanya? Sabi, lahat ng ginagawa natin dito is ipupurify ng Panginoon, papadaan sa apoy for the crown. So, nakakalungkot na naglingkod ka sa Panginoon since nung sabihin mong high school, kasi wala ka pa namang isip ng elementary, high school, college,
Tapos namatay ka, 60 years old. Lahat ng buhay mo, binigay mo sa Panginoon. Din pagharap mo sa Kanya, lahat ng ginawa mo, susunugin. Ang lumabas, abo, dayami. Is nakakalungkot. Di ba? So, salamat tayo sa Panginoon dahil meron siyang reminders. Kagaya nito, meron tayong reminders na oo nga, no? Baka nandito lang ako for attendance. Baka nandito lang ako kasi walang ibang tao doon na magpipray. Walang mananalangin. Okay? So, salamat sa paalala ng Panginoon na Kanyang pinadala sa atin. So, para kay Paul, bakit mahalaga ang magandang balita kumpara sa kautusan? Kasi ito yung number 1 is power to give. Ang kautusan ay hindi kayang bayaran ang iyong kasalanan. Kahit sundin mo yung buong Ten Commandment nga lang eh. 10 lang yon, pero mabigat yon. How about yung 2 na lang? Love your God and love your neighbor. Mas mabigat yata yon. Paano pagkaaway pa natin yung neighbor natin? Love your enemy. Kaya wag natin, sabi nung may pastor dati ako narinig na, wag natin awayin yung mga neighbor natin. Kasi mas lalo natin silang inaaway, mas lalong bumibigat yung ating tuntunin sa Panginoon, ang ating pagtupad sa Kanyang utos. Kasi kung dati, love your neighbor, okay lang eh. Paano yung love your enemy? Ipanalangin mo siya at huwag sumpain. O siguro, kaya iwasan natin yung makipagtalo sa kanila. Pagka pinahiram tayo pag naghiram sila ng mangko, lagyan natin ng laman. Okay? Power to deep. Sabi sa 1 Peter 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. So, ang mabuting balita ay may kapangyarihan bayaran. Tama ba? Tagalog. May kapangyarihang bayaran ang ating pagkakasala. Sabi ni Pastor sa Bisaya, nilukat. Sa amin nilukat din eh. Kung nakasangla, babayaran na, tubusin na. So ang biyaya ni Kristo ay may kapangyarihan para tubusin ka. Kaya ganon, sabi ni Paul kung bakit mahalaga ang mabuting balita kumpara sa kautusan. Number 2, may kapangyarihan kang mapawalang sala. Sabi, tayo, nung una pa man na nagkasala ang tao, dire-diretso na. Ito yung lake of fire. Yun na talaga yung ating hantungan. Nung Old Testament, sinusunod nila yung kautusan ng Panginoon. Pero hindi pa rin hindi nila ma-meet yung nais ng Diyos. Kaya patuloy na alam ng Panginoon na diretso hanggang lake of fire ang kanilang takbo. Binigay niya ang mabuting balita, ang kanyang biyaya sa atin, na ito ay may kapangyarihan para tayo mapawalang sala, na imbis na diretso na tayo, nagbigay ang Diyos na, stop. Ang tawag doon sa sa amin ang tawag doon bangtuhan. Di ba akyat ka ng bundok? Pagdating mo doon sa taas, bago bumaba, yung peak na yon ang tawag sa amin bangtuhan. Imbis na didiretso ka na doon sa pababa,
Doon ka muna sa bangtuhan. Naglagay ang Diyos ng ganon para huwag ka munang mahulog. Stop. Na andito yung grasya ng Panginoon. Nasa sayo kung tatanggapin mo o hindi. Pag hindi, diretso ka. Okay? Sabi sa Romans 5:8-9, ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin, noong tayo makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So yun yung power, kapangyarihan ng mabuting balita. Na kahit sa buong buhay mo, sundin mo yung, mapapansin mo pag nag-share ka ng gospel, mabait naman ako eh. Nagsisimba naman kami, nananalangin naman kami. Sabi ko, kung pilosopo ka lang, nagsisimba ka, nagpipray ka, paano ka nagpipray? Hindi mo nga alam ang salita ng Panginoon. Di ba? So parang rason na lang nila yon, kunyari, para yung dinidikdik mo sila doon sa kanilang gawang masama, ginajustify nila na hindi, nagsisimba naman ako eh. Di, nagdadasal naman ako eh. Napansin nyo nung debate kay Alvin, nitong 6 bomb, itong mga nakarang issue, mahilig, kapi-Facebook ko, kung ano nababasa ko eh. Sabi ni Vice Ganda, 11 na yung utos ng Diyos. Ang pang-11, sabi ni Alvin, mag-resign ka sa 6 bomb. Di ba? Kasi ganun yung mga tao. Pag nagsabi ka ng katotohanan, i-justify nila. Kasi tatamaan sila eh. I-justify nila na hindi. Lalo na yung sinabi ni Boy Abunda na, dahil bakla ako, pupunta ako ng impyerno. Hindi ka pupunta ng impyerno kahit bakla ka kung tinatanggap mo si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At talikuran mo kung ano ka. Yan lang hinihintay ng Panginoon. Hindi basihan na straight ka or malambot ka. But si Ed Lapis, makita natin si Ed Lapis, dating ano yan eh. Di ba? Kaso mga tao, i-justify nila yung ginagawa nila. But sa atin, na mananampalataya na, sino nagja-justify sa atin? Sino ang nagsasabi na pinawalang sala ka na? Jesus Christ. Kaya pag may nagsabi sa iyo talaga, oo, sinabi ni Jesus Christ yun eh. Sinabi ng Panginoon yun eh. Alangan naman magsinungaling ang Diyos. Iyon ang hindi niya ginagawa, ang magsinungaling. Kasi siya ang katotohanan. Sabi nga sa John 14, di ba? I am the way, the truth, and the life. Ibig mong sabihin, sinungaling ang Diyos. Sabi ko sa kanila, hindi ko sariling pang-ano yan, hindi ko sariling salita yan, sinabi ng Diyos yan. Kasi yung kasama ko, dating daan, kahangalan daw, kung sasabihin ko, ngayon ako'y ligtas. Kahangalan sa kanila yun. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Oo nga, sabi ko, tanging ang Diyos nakakaalam. Basahin mo yung sabi ng Diyos. Basahin mo kung anong sinabi ng Diyos. Kasi sabi ko, pag namatay ako, pag namatay ka, saan ka mapupunta? Sabi ko, sa langit ako mapupunta. Ligtas ako. Sabi niya, kahangalan yan. Kahangalan. Anong ibig sabihin ng kahangalan? Parang mayabang. Nagyayabang daw ako. Sabi ko yun ang sabi ng salita ng Panginoon eh. Din binalik ko sa kanya, ano ba ang purpose ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa inyo? Hindi niya ako masagot. Ibig sabihin, hindi sa kanila tinuturo yon. I-part ng Bible yon.
Ibig sabihin, sabi ko sa kanya, ibig sabihin, pinipili nyo lang yung pinag-aaralan nyo. Sabi ko, nariyan yan, hanapin nyo. Kung bakit namatay si Kristo sa krus. Ano yung purpose nun sa inyo? Wala lang ba yun? Sabi ko, wala lang ba yun? Bumaba lang siya dito para magpapako sa krus din? Wala na. Ganun lang. Sabi ko, merong ano yun. Meron siyang purpose kung bakit siya namatay sa cross at bayaran ng iyong kasalanan. Okay? Power to pardon our sin. Pangatlo is power to change. Ito, alam natin to. Taga Corinto 5:17. Ang sino mang na kay Kristo na ay isa ng ang nakipag-isa kay Kristo ay ang isang tao ay isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, kahit sundan mo yung kautusan, Ten Commandments, lalo na yung Torah sa Old Testament, meron bang sumunod ng Ten Commandments tapos nabago yung buhay? Yung tatay ko, lagi lang justify din yung sarili niya eh. Dahil dun sa kanyang ginagawa eh. So, napakahirap na magpakabait. Sabi nga sa kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Kasi, wala kang pananampalataya. Kasi only by grace lang. Only by grace kaya nagagawa natin ang mga bagay na ito. Only by grace, kaya ako nakatayo sa gabing ito. Only by grace, kaya ako nakalimutan yung mga dati kong gawi. Only by grace. Wala nang iba. So, mas para kay Paul, mas mahalaga yung biyaya ng Panginoon, gospel, kumpara sa kautusan. So, kumusta tayo sa ating buhay? Kristiyano. Yung mga ibang Kristiyano, gano'n na lang sumisingaw na sa ilong yung Kristiyano. Parang nananawa na ba? Na paulit-ulit na lang yung kanilang ginagawa. So, paalala lang sa bawat isa. Hindi tayo narito para magpataasan, para masabi nila na ako mataas spiritually. No. Nandito tayo para matuto, para paalalahanan, para ang tawag doon sa alaloma, makonek. Makakonek ka sa Panginoon. Kasi pag hindi ka nakakonek sa Panginoon, kahit sabihin mong tawag dito, wala kang pagsubok, okay ang iyong financial status. Financial status. But kung hindi ka nakakonek sa Panginoon, useless. So makikita natin, kumusta ang ating pagbabasa ng salita ng Panginoon? This is the part of connect sa ating Panginoon. It's na number 1. Nakakapagod, no? Trabaho. But, maglaan tayo sa Panginoon. 5 minutes, sabi nung speaker, 5 minutes, baka sa susunod maging 6 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Exercise. And then, kumusta ang ating panalangin? Minsan, amen na lang. Hindi, kinabukasan na yung amen. Okay? Salamat tayo sa Panginoon dahil andito pa tayo. May purpose pa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi kung wala na, katulad na tayo ni Kuya Mamer. So, pasalamat tayo sa Panginoon kasi
andito pa tayo, but pagmuli-bulayan natin, anong aking purpose sa buhay Kristiyano na ito? Kasi baka nagiging routine na lang ng aking buhay ang aking paglilingkod sa iyo. Magsasandi na naman after nito. Ay magpa-practice pa pala kami ng choir. And Sunday, darating na naman, kakain na naman tayo ng pagkain ni nanay. Pero hindi tayo kumikilos. Sabi ko sa anak ko, pag nagsabi sila ng, ang sarap papa, sarap mama. Sabi ko, sipagan mo pa. Kasi habang sinisipagan mo, lalong masarap ang kakainin mo. Diba? Let's pray. Panginoon, salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong paalala sa bawat isa sa amin. Patuloy kaming nagpapakumbaba, Panginoon. Alam po namin na kami nagkulang. But salamat, Panginoon, sa iyong paalala. At salamat sa aming tagapanguna na iyong ginagamit upang mag-guide kami sa iyong layunin sa aming buhay. Dalangin na, Panginoon, na gabayan mo ang church na ito. Ikaw ang siyang manguna sa aming buhay na hindi kami makitaan ng anumang kamalian. Nang sa gayon, patuloy kaming makahikayat ng mga kaluluwa, Panginoon. Pasalamat kami sa iyong salita na kahit masakit, binabalaan kami, pinapaalalahanan kami. Nawa hindi ito maging sakit sa aming puso, bagkus maging kagalingan sa aming pagmamalaki, pagmamagaling. Turuan kami na maging sumunod sa iyong mga layunin at higit sa lahat, Panginoon, patuloy kaming magsaliksik sa iyong mga salita at kumunik sa bawat aspeto ng aming buhay na ikaw ang siyang maging source namin ng aming knowledge, ng aming kalakasan, at ng everything na meron kami. Upang hindi kami maging palalo, hindi kami maging mayabang sa aming mga sarili. Salamat, Panginoon, at nariyan ka upang kami ay gabayan at ingatan sa pang-araw-araw namin na buhay. Muli, sa iyo namin binabalik at lahat ng papuri, pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Power to change. Salamat, Marlon. No? We praise God for this Galatians chapter 2. Actually, as tulad na nabanggit ganyan ni Kuya Marlon, ito ang time na nag-away or nagtalo si Peter and si Paul. Na because of ginawa ni Peter, pero kung babalikan natin Galatians chapter 1, ito yung message ni Paul sa Galatian believers because kung makikita natin in verse number 6, ito yung tinatawag na apostasy. Ano ba yung apostasy? Departing from the faith. Ano ba yung departing from the faith? Kung anong pinaniwalaan nila, which is grace or sola. Yun nga, no? May 5 sola tayo. Na una, sola gratia, faith alone. Sola fide, faith alone. Christ alone. And kung ano pa yung iba. But this, sa Galatians chapter 6, ang mga believers they are departing from the faith. Yung tinatawag natin na apostasy. Ano apostasy? Departing from the faith. Na hindi sila nagpapatuloy sa kung ano sinabi ng Panginoon, especially with the gospel. Because
Just like dito, ano bang nangyari kung bakit nagtalo si Peter and si Paul? Unang-una, makikita natin in verse number 11, but when Peter was come into Antioch, kinausap siya ni Paul because Peter sit with the, ano na ba, bangit niya yun, Gentiles. Kumain siya ng mga pagkain na considered for them as unholy. Hindi malinis. Hindi malinis. So, kinain niya pa rin, and I withstood him to face because he was to be blamed. For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles, but when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of circumcision. And dito din nag-start yung nagtalo sila na dapat bang i-circumcise ang taong nanampalataya sa Panginoon, or will he continue? Kasi ang mga Jews, makikita natin from Isaac, na require ng Panginoon sa kanila, from 8th day, kailangan sila ay ma-circumcise. Bakit 8th day? Doon pa lang nagkaklat ang dugo. No? And from that, makikita natin na ito na yung nangyari, na ang mga believers ng Panginoon, sila ay may confusion at nagtalo-talo sila. That's why, sa nabasa natin kanina, when Paul reminded them, salamat tayo sa Moines, and especially the power to change na nabanggit kanina, number 3. And kung makikita natin dito in verse number 19, kasi kung baka may, ano ba tong law dito, 2 beses nabanggit, no? For I through the law, am dead. Sige daw, pa-flash daw po dyan. Yung Tagalog, ano lang, just give me 10 minutes, or less than 10 minutes. Galatians 2:19. Na dito, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan. Paano ba natin organize ng dalawa and alangan naman, nakakalito pala ang Bible, no? Or nag-aaway-away ang Bible, nakautusan, tas kautusan na naman. Ako'y namatay sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ano to? No? Unang-una dyan, ang kautusan na nabanggit dyan, it is the law, which, eto, sa 1 John chapter 4, verse number 3, na ang sinasabi ng Bible, na ang batas, na tulad ng sinasabi nila na circumcision, yung mga nabanggit kanina ni Marlon, na ginagawa pa rin ng iba, na, for example, Seventh-day Adventist, SDA, ano pa, LDR, ganun ba? LDR, ano pa iba? INC, na bawal kumain ng dugo, bawal ganto, which is, kung isipin natin, yung iba naman na pinagbabawal nila, just such as, bawal ang makipagrelasyon sa mga ganyan mga bagay, no? Hindi katulad ng INC. Actually, it is given for us na be not equally yoked together with unbelievers. Kaya din natin in-encourage ang mga young people dito na kung mag-girlfriend kayo, make sure na yung girlfriend ni Choi, believer. Kahit na prinsesa si princess, pero pag hindi siya Christian, ex na. Bakit? It is God's standard. It is not my standard, no? Na dito natin makikita in 1 John 3:4 that whosoever committed sin, sino mang magawa ng kasalanan, transgresseth the law. For sin is the transgression of the law. And in verse number 5, or in verse number no one is justified. Saan ba yun? Wala ni isa is justified by the law. Wala ni isa ang magiging mapalawalang sala sa batas. Kasi ang batas ang nagbibigay sa atin ng salamin na makasalanan ka. No? Yan yung ibig sabihin ni Paul. And dito sa law na pangalawa, it is the law of Jesus Christ, na which is, He stretched out His hand towards us. Na binigay niya ang kanyang pagmamahal at even ang kanyang justice sa atin, na by that law,
In Romans 5:1, na alam natin yan, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, that I might live to God, na hindi tayo sumusunod or hindi tayo under the law, na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng mga pagsunod sa batas. According to James 2:10, na kung sino man ang sumunod sa 10 and yet offend in one point, he is guilty of all. No? Naway, naintindihan po natin. Also, balik tayo in Galatians chapter number 2. Meron po bang mga nasa Zoom, Eloida? Wala, no? Okay lang yan. Galatians chapter 2. That's why, dito in verse number 19, that I might live unto God. No? That's why, kasunod nito, alam na natin tong verse na to eh. No? Galatians chapter 2, verse number 20, ano ba to? For I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Hindi na ako, but it is Jesus Christ who is living in me. Unang-una, I just want to highlight this as sagot natin dyan sa points ni Kuya Marlon na ano ba ang gagawin natin as a Christians. Nung unang-una, as we are not justified by the law, and we are not justified by obeying the law, but we are justified by grace, makikita natin dyan that we should humble ourselves. Humility. We cannot boast of anything. No, hindi tayo dapat magyabang na. Therefore, dapat nga, hindi natin ipagyabang na ako iligtas, ngunit ibahagi natin na may kaligtasan para sa iba. Because tulad ng nabanggit ko kanina, we are not saying na we are greater and we are holier than them. Kasi kailangan nila. No? Kailangan lang din nila ma-remind, and by us, we should humble ourselves. Humility. So that others may see Christ in us. And pangalawa dito, in verse number 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And in humility, pangalawa, that Christ liveth in me. Anong nais ng Panginoon sa atin? That power to change, may pagbabago sa atin. And the highlight, no? Gusto kong matandaan natin to, highlight ng buhay natin. Unang H, ano nga yun? Humility. Pangalawa, tulad ng nabanggit ni Kuya Marlon kanina, that change, yung change na nangyari sa atin is hindi tayo, no? Not I, but Christ liveth in me. Alam niyo, mga parot, di naman tayo parot dapat, no? Ano ba yung parot? Pag tinuruan mo yung magsabi ng, pangit, or kung ano mang sabihin nun, sasabihin niya rin. Pero, madalas na recommend or na napupuri ng mga tao is, ang galing naman ng parot na to. No? Nagsasalita. We forgot the trainer behind it na araw-araw nagbabanggit na, mo, pangit, hanggang sa natuto. At sa atin na mga Kristiyano, hindi tayo dapat parot na tayo yung nakikita lang, but always, may nagtitrain po sa akin. There is someone whose name is Jesus Christ, and He should be the highlight of ourselves. No? Not I, but Christ. No? That I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. I praise God sa mga examples kanina. No? Though, banggit ni Marlon na, Pastor, baka sabihin ni Pastor na ano yung hari dito. No? Hindi naman magiging hari si Pastor. No? Hindi naman ako hari eh. Pastor lang naman ako, and I don't want to be called king. Pag may king, no? May queen. And pag namatay ang king, papatayin yung hindi naman. Hindi sa ano 'yon sa mga Egypt 'yun na kung ang asawa ng Pharaoh ililibing din, no? Pero we praise God, right? Salamat ba kayo may pastor kayo? No? Salamat tayo because it is your prayer. I do believe prayer natin to, no? Before pa nagkaroon ng pastor. And hanggang ngayon, ipag-pray natin. And hindi lang dahil tulad kanina, nabanggit ni Marlon, na dahil sinabi ni pastor. Alam nyo, salamat ako kung ganyan yung heart, may ganyan kayong heart na dahil sinabi ni pastor. Ngunit, tulad nga sa sinabi ko kanina, the highlight of it is not pastor. It is Jesus Christ. Bakit natin ginagawa to? It is
Because it is written and it was commanded ng ating Panginoon. No? Naway, naiintindihan po natin. And lastly is, ano nga yun? Makita natin dito, humility. Humble natin ang sarili natin. The highlight of ourselves is, or our life is not us, but Christ liveth in me. And makita natin dito in the grace of God na it is a help sa atin. Si Paul dito, hindi naman siya basta lang nagalit. Ngunit gusto niya mapaalalahanan yung mga tao na, especially those who are inside the church that have the tendency to be included in that apostasy, who are departing from the faith. And reminding sa kanila that the grace of God is not by the law, but it is through grace. And makikita natin dito, it is the help natin ng Panginoon. And let us not forget na ang tulong sa atin ng Panginoon is not just only for salvation, but He wants us to live by faith in Him because He is the one. Yan nga sabi ng awitin ni Eva, naalala natin, last Sunday, I cast all my cares upon thee, upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know, another one, what to do. Alam niyo, ang kaligtasan, hindi naman natin alam kung paano. But through the help of God and help that will continue. Alam niyo, grace for grace, mercy for justice is what He gave when He died on Calvary. Pero ang grace niya, hindi lang hanggang sa kamatayan niya, but it sustains us until His second coming. Kaya isang paalala sa atin na kailan ba yung help ng Panginoon? 2 Corinthians 6:2. Ano ba yung sinabi doon? Ang stretch out hand ng Panginoon sa atin. Ano ba yun? Hanggang kailan ba yun? For He saith, I had heard thee in the time accepted. And in the day of salvation I have succored thee. Behold, now is the day of salvation. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Related pa rin sa ating March 22 ng hapon. Ngayon na. No? That, unang-una, kaninang hapon before ako papunta dito, I was praying, Lord, anong gusto ko na maging, or give me a message na ma-share ko sa mga tao tonight. Kasi I do believe, Lord, na hindi yung pupunta lang ako doon just to, though it's a blessing to pray for them. It's a blessing to be with them. Pero Lord, please give me a message na gusto kong mabanggit. And it reminded me, sa laging nabanggit sa akin, Kuya Nyo, before pa ako nag-yes dito, na dapat ang gawain ng Panginoon is hindi dapat i-delay. Hindi natin dinidelay ang gawain ng Panginoon. No, kahit na-delay yung oras natin sa uwi, pero ang gawain ng Panginoon hindi dapat i-delay. No? Because we don't know by this. And salamat tayo for the devotion for tonight. Palalahanan tayo that maraming mga tao na nasa church na nga ay lumalayo sa church at umaalis sa church because of what they believe now. No? Pero isang paalala din sa atin na paano na lang yung mga taong hindi pa nakakapinig, hindi pa nakakapakinig ng gospel. May problema na nga dito sa loob ng church, how much more sa labas. E naggawain ng Panginoon, hindi dapat dinedelay. No? Kaya nga, ngayon na, let us decide now. Alam nyo, nag-connect ako and I was contemplating habang natutulog kanina sa FX yan, si Ma'am Eunice, no? Kanina. Lord, how it is amazing. Who would have thought na ganito pala yung mangyayari ngayon? You orchestrated everything. And maalala nyo, the message when I was commissioned is from now on. No? Mula ngayon. And from now on, makakonect natin sa from now on, ngayon na. Ngayon na. No? And I hope na palalahanan tayo ulit mula sa salita ng Panginoon ngayong gabi. Praise God for Brother Marlon. And isang paalala sa akin na before pala dapat nabanggit ni Marlon si Pastor
Pastor Ronnie. No? Wow. Praise God for the blessing. Pastor Ronnie. Magaling nang marunong naturuan, mag-preach ang ating mga men dito. And isang prayer ko sa Panginoon, Lord, help me na mas ma-enhance namin. Sabay-sabay kaming matuto muli and mag-aral pa on how to preach and to share your word. Salamat, Marlon. And kung wala na po, let's pray. Wala pong nasa Zoom talaga. Walang humabol. Sige lang. No? And isa palang paalala, yun, nabanggit kanina ni Brother Marlon, yung mga bata natin, actually, hindi pa nila maintindihan agad kung bakit tayo nandito. Or bakit kailangan pumunta si Mama at Papa during Wednesdays. Pwede naman kami mag-pray sa bahay. No? Hebrews 10:25, tulad nung, sino ba yung nababanggit niyo pong sa FB. Pinanood nyo kagabi. Kanina pa ako. Okay. Tetelestai. Oo. Actually, isa sa narinig ko sa kanila kahapon is Hebrews 10:25. May nabanggit din. Kaya importante ang church. No? Kasi, hindi ako nagkakamali. Hindi ako masyadong sa mga ganyan. Yung mga vloggers, mga content creator. Kahit si Brother Larry sa Infallible Proofs, nasa Bethany lang siya. Pero isa kasi sa ko, though maganda, nakakatulong sila, pero mahaba. Parang kailangan mo talagang pakinggan while habang nagbabasa ka, mas mabilis magbasa eh. No? Kaya isa din yan sa sinabi mo, si Papa sa akin, magbasa ka na lang, hindi yung lagi ka parang diyan ka nakabase sa faith mo. So, yung mga bata natin, hindi nila maunawaan agad. No? Kailan ko ba ito narinig? Nabasa ko lang din ata to that di nila maintindihan, di nila matanggap minsan kung bakit faithful tayo, kung bakit ganito yung ginagawa ni Mama at Papa. But still, sabi doon, still urge them or encourage them to go to church. Why? Because training, minsan nga sa training natin, hindi natin naiintindihan agad eh. Pero the more na nandyan ka at nakikita sila. And kahit nga mga bata, matutulog yan dito, si Ava, si Andeng. Kahit matulog yan sa upuan, walang problema sa akin. As long as nandyan sila. Why? Later on, paglaki nila, doon nila maunawaan na, uy, dinala pala ako ni Papa. Mga bata, wag na yung matatanda. No? Kaya pala ako dinadala ni Papa, eto pala yung blessing dito. No? Paalala sa atin lagi, and let's remind them, Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another as ye see the day approaching. So, isang challenge na din sa atin. At pag magkaanak ako, no? Sabi niya kanina, pag ikakasal daw siya eh. So, sabi ko, ikaw lang, hindi tayo. Hindi ako kasama. Let's pray. No? Mahirap na daw, sabi nung tagaluto sa kitchen kanina, kaya mag-anak pa kayo. Sabi ko, opo, 5. Kaya, pray natin maganda to si Mami. Sige, let's pray po. Wala na tayong mga prayers kanina na hindi nabanggit. Wala naman na siguro, no? Let's pray. Heavenly Father, salamat for your encouragement ulit sa amin. Salamat for your word and even for the man that you've used, Brother Marlon Gabito. Salamat, Panginoon, for his faithfulness and him be an example for his family. Even for Garnel, Panginoon, salamat sa inyong pagbibigay ng kalakasan sa dalawang men namin sa church na ito na kung saan nagpapatuloy and being committed sa inyong gawain, Panginoon. Lord, I pray that just like what we've heard ngayong gabi, Panginoon, na mga encouragement and even last point, Panginoon, the power to change, na kayo po nagbabago ng buhay ng isang tao. Salamat, Panginoon. We don't deserve these things, especially the salvation, but because of your compassion and your great love sa amin, you extended your hand, Panginoon, upang kami ay
makakuha at maka-enjoy ng salvation na inyong binigay, Panginoon. Lord, thank you for this. We don't deserve this, pero Panginoon, mas malakang inyong nakitang pagmamahal at inyong awa, inyong habag sa inyong mga tao, Panginoon. Lord, help us to share this and to herald this message na yung binigay sa puso namin that a man can be saved through faith and through grace alone, not by the law, not by the works, but through Jesus Christ who died for us. Kasi sinabi nga po sa verse kanina, sa verse number 21, for if salvation came from works and by the law, then Christ is crucified and dead in vain. So salamat, Panginoon. It is not in vain. Especially you rise up again, Panginoon, and you prove that there is an everlasting life with you. Salamat, Panginoon, even for the prayers naming naidala sa inyo. Lord, iba sa mga prayers na to ay hindi pa namin nakikita at wala kaming kahit isang tuldok lang na nakita namin na nandyan na. But through the faith na sinabi sa Bible that faith is the substance of things hoped for, mga bagay naming inaasahan, Panginoon. The evidence of things not seen. Kasi kung nakikita na namin ito, Panginoon, then we will stop living by faith. So Lord, help us to glorify you by having faith and being faithful sa inyong gawain, Panginoon, so that you will be pleased and it is not impossible for you to do things that greater pa sa aming mga inaasahan. Salamat, Lord, sa bawat isa nandito. Help us, Father, to highlight your life in our life. And lagi namin tatandaan, Panginoon, that your help is always there. Sometimes we need to come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and grace and help in time of need, Panginoon. Salamat, Panginoon. We pray, Father, for our family, na kung saan kami ay maging closer together, stick together sa aming pagmamahal at sa aming pagmamahal sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa buhay namin. Help us, Father, to have invites even for this coming evangelistic service, this coming March 22 hapon, Panginoon. We pray, Father, even for the message na kami mapalalahanan ulit, not just sa mga taong hindi pa nakakatanggap sa inyo, but also to the people dito sa loob ng church, Panginoon, na kami mapalalahanan that life is short, death is sure, and one day kami harap sa inyo. But Lord, help us to be faithful and to be good stewards of the things that you've given to us, even sa offering namin for tonight, Panginoon. Kayo po mag-bless sa mga magbibigay, and even sa mga nabigay, Panginoon. Kayo po mag-bless at sa aming pag-uwi. Lord, I pray that you will keep us safe hanggang sa aming pag-uwi. You will use that good night rest na aming gagawin, Panginoon, upang aming mapanumbalik ang aming mga kalakasan. And we're excited kung ano mga gagawin niyo pa sa amin sa araw-araw na buhay, Panginoon. Help us not to be slothful in business, but to be zealous and faithful sa inyong mga gawain, even for the things na kung saan inyong binigay sa amin for us to sustain our life and even the life of our family, sa mga work, sa job, Panginoon. Help us to be good stewards of it. And Lord, binabalik namin lahat ng papurit, pasasalamat sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. It's 9:24.